morning, fellow truthers, and also fellow targeted individuals, TIs. It's now Saturday, March 20, 2021, at exactly 6:26 a.m. Brother Alexis Bonaventura from Tondo, Manila, Philippines. Currently, I'm here now at Valenzuela, kila sis Rima po, Rima Siriban, fellow truther po natin. Salamat po sa Diyos sa panibagong araw. Andito po ako walking without the mask of the beast. As I have said, noong mga nakaraang panahon pa po, since the beginning of this scamdemic. Opo, salamat po. Since the beginning of this scamdemic, I never complied to this orchestrated lie of the satanic cabal. Ang main intent po talaga ng Vatican Jesuits, Luciferian, Freemasonic, Satanic Cabal, Black Nobility dito sa kasinungalingang pandemic na ito is, ulitin ko po, global depopulation through toxic vaccinations, and then pinasok po nila yung 5G genocide towers, yung pinampatay po nila sa kapwa-tao natin sa Wuhan, China, na pinalabas po nila na contagious viruses na imposible po, hindi po ganun ang characteristics ng viruses or exosomes. Pinalabas po nilang viruses para matakot po ang kapwa-tao natin, and then matupad din po yung main intent nila, depopulation through toxic vaccinations, and then depopulation via 5G genocide towers. Bale, kung susumahin po, yung ginawa po nila sa Wuhan, China, na pinatay po nilang kapwa-tao natin using electromagnetic radiation that causes hypoxia, gusto po nilang gawin yon worldwide. At inuna na po nila sa Davao City, kila Tatay Digong po, saturated na po ng 5G genocide towers doon. Yung dito telecoms from Wuhan, China po yun. Ironically, di po ba? Isipin niyo po yung kasama ng kabal na yan. By the way, sige po, dito na lang po muna ulit. Sana, please inform all your relatives and your loved ones to never accept any neurotoxic, abominable, blasphemous vaccinations with aborted fetal cells, soft metallic oxides, aluminum, mercury, etc. that are all designed for depopulation. Salamat po sa Diyos. Ingatan po nawa palagi tayo ng Diyos. Opo, salamat po ate, salamat po. Kapayapaan po ng Panginoong Jesucristo, kape po tayo. Off ko na po ba? Fellow truthers, hindi ko na po muna puputulin. Kinakailangan na po nating lumabas. At isa lang po dapat ang target natin, kagaya po nung nasusulat sa Apocalypse. Ibagsak po itong Mystery Babylon that rides the Scarlet Beast. Ito po pala. Yung Mystery Babylon, ang gamit po nila, di po ba sa Revelations 18:23, na dinaya ng yung panggagaway ang lahat ng mga bansa. Panggagaway, sorcery. Pharmakia in Greek means sorcery. Ito nga po yung drugs, toxic vaccinations, synthetic poisonous drugs. Pati po mismong yung aral nila ng contagious viruses, mali po yun. From germ theory ng Vatican Jesuit na si unang-una po si German physician na si Geronimo Fracastorius, na minana po ni Dr. Louis Pasteur, na parang Diyos po ng mainstream medicine ngayon, allopathic medicine, na kahit saan po nyo tingnan anggulo, wala pa pong documents, observable evidence pa lang po, palpak na yung contagious virus or viral theory po nila. Imposible po yun. Yung dinidetect nga po nilang microorganism, hindi naman po viruses yun, exosomes po yun eh. Yung PCR test, hindi po yun designed for detecting infectious, pathogenic microorganism. Design po yun for detecting genetic sequences, etc. Mahaba na lang po eh. At last but not the least, yung pag-iral po ng any viruses na tinutukoy nila na
microorganism na nagkokos ng lahat ng diseases from germ theory. Katarantaduhan po yun. Wala pong katotohanan yun. Hindi po nila mapapatunayan yan. Kaya gagaya po ng hamon ko, live bias nationwide live on national TV. Patunayan yung scientific proof of existence. Kahit po hindi SARS-CoV o lahat po ng viruses na tinutukoy nyo using the Koch postulates, yung gold standard. Yun po kasi Koch postulates, gold standard. Yun po yung standard in proving the scientific existence of any microorganism that they believe that is causing all of these diseases. Ganun po yung paraan na yun. Kinakailangan i-extract nyo po sa namatay yung microorganism na tinutukoy nyo. Extract po, huwag nyo susunugin yung evidence. Sa Wuhan, China, tignan nyo po, sinusunog nila yung evidences. Sinasabi lang po nila, COVID. Ano po ang basis ninyo? Wala, kasi health authority po kuno sila eh. Kaya kinakailangan magtiwala kayo sa kanila. Mali po yun, unscientific po yun. Unang-una, sige nga po, paano nyo i-reconcile to? Yung mga namatay po sa Wuhan, China, bakit hindi po nangyari dito yun? Ganito po kung exact science po yan, dapat po, yung nangyari sa Wuhan, China, na sinutukoy ninyong highly contagious and highly deadly, matindi nakamamatay at matindi nakahahawa. Kaya nga po nagbabagsakan yung kapwa-tao natin doon, patay on the spot, di po ba? Kasi nakakahawa, nakamamatay. Bakit pagdating po dito nung virus na tinutukoy nyo, 99.97% survivability rate, 99% recovery rate. Ano pong science ang gagamitin nyo para i-reconcile yung contradiction na yun? Paano nyo po i-justify yung contradiction na yun? Sige nga po. Kung talaga pong exact science yan, dapat po yung nangyari sa Wuhan, China, nangyari dito. Bakit po hindi nangyari? Hindi po ba? Dapat nagtatanong po kayo at nag-iisip din kayo. Hindi po porke authority, pag sinabing authority, health authority, ano po ba to? Health professional po kuno. Pag sinabi, tama na po. Hindi po ganun yun. Meron pong basis. For example nga po, in detecting microorganism, you must use the gold standard, which is the Koch postulates. Koch postulates, K-O-C-H. Hindi po basta sinabi lang ng hospital, COVID yan. COVID na po yan. In the first place, hindi po kayo kayang patayin ng COVID. Because COVID-19 is literally exosomes. Yung nakikita po nila sa electron microscope na tinutukoy po nilang contagious or matinding nakahahawang microorganism. Sinabi lang po nila yun, pero wala pong ganong capability tsaka characteristic ang viruses. Malalim na kasinungalingan po ito, daan taon na pong nilolokong kapwa-tao natin dito. Kahit sino pong health professional, health official po sa World Health Organization o kahit saan pa man pong panig ng mundo, hindi po mapapatunayan ang existence of any microorganism na tinutukoy po nilang contagious. Hindi po akong papatunayan yan, napatunayan na po yan noon pa po ni Dr. Stefan Lanka, Dr. Robert Ouyang, Dr. Stefan Lanka po, siya nga po nagsabi mismo na not even one, tandaan niyo po ito, not even one of the medically relevant viruses, which means lahat po ng viruses na tinutukoy ng mainstream medicine, not even one of the medically relevant viruses has ever been isolated. That means there's no proof of their existence. Nakita niyo pong kasinungalingan yan. Never been isolated, not even one of the medically relevant viruses has ever been isolated. O baka sasabihin niyo po, sinabi lang po ni Dr. Stefan Lanka. Dapat alamin niyo po muna kung sino si Dr. Stefan Lanka. For your information po, si Dr. Stefan Lanka is a molecular micro or marine biologist. At the same time, he is a virologist. Nanalo po siya sa German Federal Supreme Court na pumusta po kasi siya ng $100,000 to prove that measles virus do not exist. Napatunayan niyo po yun against Dr. Barden. Measles isn't a virus. So, kung measles virus do not exist, para saan po yung anti-measles? Pareho din po yan ng anti-polio. Yung polio po, hindi po nanggaling yun sa viruses. Galing po yun sa vaccines and sa yung ano po, yung pinausok po sa mga bata noong 1950s, hindi po ako nagkakamali, 50s, 40s, 60s. DDT po yun. DDT plus vaccine, pero pinalabas po nilang contagious microorganism, contagious viruses, which never exist, do not exist. Salamat po sa Diyos, nahayag na po, age of information na po ngayon. Nahayag po ang salita gaganap po ang salita ng Diyos sa Daniel 12:3, hanggang 4 na. Ang
Ang tao ay tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay ilalago. Ngayon na po yun. Ibabagsak na po ang dakilang Babylonia, isang malaking part ng Mystery Babylon. Yun pa po nga pala, the direct connection between us, TIs, or targeted individuals, victims of remote neural monitoring, remote neural manipulation, simultaneous with remote nervous system manipulation, voice-to-skull, synthetic telepathy, voice of God neural weaponry, the direct connection between us, TIs, and the whore, the Mystery Babylon, or the beast that hates the whore of Babylon, and the financial system of the mark of the beast technology. Andito na po yun. This anti-corona virus vaccines are number 1 for depopulation. Number 2, ito po yung kasuklam-suklam na paninira sa templo o tabernakulo ng Diyos na ito po yung katawan natin. Kasi nga po, unang-una, contagious viruses do not exist. So para saan po yan? For depopulation, and then papunta na po yan sa physical aspect of the mark of the beast 666. Tinutukoy po ng Panginoong Jesucristo sa Apocalypse 13, chapter 13 verses 16 up to 18. So that no man might buy or sell save he that hath the mark or the name or the number of the beast, etc., etc. And this number is 666. Ayun nga po. Tignan nyo po yung mga keywords na ito. Nanobioelectrics, black goo, ano pa po ba yung kasi direct connection pa rin. Sige po, dito na lang po muna siguro. Name-mental fog na naman po ako, being targeted right now Pero salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataong ito. Sana maitawid niyo po sa iba. Medyo mahaba-haba pero napaka-importante po na makita po ng lahat ng kapwa-tao natin. Mapapahamak po sila sa vaccine. Tingnan niyo po yung Sinovac vaccine. Inactivated viro cells. Hindi pa po activated pero i-activate po nila yon. Naintindihan niyo po? Para saan? Sana po hindi DNA altering wala pong DNA altering capability yung gaya po ng sa Pfizer, sa Moderna, sa Sanofi na pag-aari po ng satanic cabal sila Bill Gates. Please, habang hindi pa po nakakarating sa lahat ng government officials natin itong deception na ito, yung katotohanan sa likod po ng kasinungalingang pandemic na ito, scamdemic, please inform all your relatives and especially your loved ones to never accept any vaccines. And pag may nakita po kayong 5G towers, i-report niyo po yun. Sasabihin niyo po sa barangay halls na hindi po nararapat yan sa lahat ng residential areas. Dahil yan po ay extremely radioactive. Napakasama po niyan sa lahat ng living organisms, etc. Hanggang dito lang po muli. Salamat po sa Diyos. Babalik na po ako sa bahay. Ingatan po na ako tayo ng Diyos. Kapayapaan po ng Panginoong Jesucristo.